ang ombudsman ba pwede mag-imbestiga? Ano Sagot. Yes. Okay. But not to prosecute. So there are two terms, sir. The power to investigate and the power to prosecute. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. Let's go on to prosecute. Okay, so pag-usapan natin itong mainit na issue. Yung sinabi ni Amy Marcos na ipapakulong daw ni Boying, itong si Vice President Sara. Actually, lahat ng mga anti-Duterte, alam mo yung lagot DDS, lagot VP Sara, alam mo yung ganun? So, inaamin nyo, okay, na inilagay si Boying bilang ombudsman ni Bangag to destroy Dutertes. Especially Sara, dahil siya yung mainit na pinag-uusapang tatakbo sa 2028 election na hindi matatalo ng mga tatakbo sa 2028. Diba? Kasi bakit lagot Sara? Hindi ba pwedeng sabihin lagot yung mga kurap? Lalo na yung mga sangkot dito sa flood control ghost project, yung mga kickback, yung mga milyon-milyon na nasa maletang idinideliver sa bahay ni Zaldico, ni Romualdez, at saka yung isa sa Gate 4 ng Malacanang, sa Ragad. So, obviously, alam niyo rin, diba, na itinalaga talaga ni Bangagya si Boying para sa mga Duterte. Anyway, so, hindi direktang pwedeng ipakulong ni Boying itong si Vice President Sara. Si Sara kasi, or any impeachable officer, pwede silang imbestigahan pero hindi sila pwedeng usigin. Makakasuhan lang sila once na wala na sila sa posisyon nila. Well, syempre, by impeachment, that's the time. Pwede nilang kasuhan. But if you are not an impeachable officer, pwede ka imbestigahan at kasuhan ng ombudsman. But hanggang dun lang yun. Ang ombudsman ay walang karapatan, walang power na magpakulong. Only, okay, the court and Sandigan Bayan, yan mga pwedeng magpakulong. Sila yung pwedeng magdesisyon kung may sala o wala. Okay, ay yung isang kinasuhan. Again, uulitin ko, hindi pwedeng ipakulong ni Boying ang Vice President. Hindi nga niya ito pwedeng kasuhan hangga't ito ay nasa posisyon. Lalong hindi niyo pwede ipakulong. Okay? Lalong hindi niyo pwede ipakulong ang Vice President kung ito ay nasa kapangyarihan pa. Pwede siya ipa-impeach. And after impeachment, doon pa lang pwedeng kasuhan at ipakulong, hindi ng ombudsman, kundi ng Sandigan Bayan o ng korte kung mapapatunayang may sala. Alright? Kaya lang, ako personally, ang worry ko dito is, alam niyo naman ang administration na ito. They believe that sometimes you have to bend the law. Lalayo pa ba tayo? I mean, tingnan niyo nangyari kay PRD. Nasa si PRD, nasa The Hague. Di ba, hindi ito duman sa tamang proseso? Di ba, sabi nga, di ba, hindi na tayo member ng ICC. Pagkatapos, may warrant of arrest daw na hindi naman natin nakita. At kahit nga may warrant of arrest, dadaan pa rin ito sa local court ng Pilipinas. Pero hindi dumaan. Tapos pinipilit nila, walang illegalities doon sa ginawa nilang pagkidnap kay PRD. Legal daw ito. You know what I mean? They are capable of bending or breaking laws para sa interest nila. Okay? Anyway, wag pa rin naman tayo mawalan ng pag-asa. As long as ang taong bayan ay nasa likod ni Sara, wag tayo mawalan ng pag-asa.